So para sa akin, ito yung reason kung bakit hindi mo dapat hayaan or magkaroon ng kahit anong resentment sa buhay or kahit anong pagkamuhi, kahit kanino, kahit saan, kahit na ano. Unang-unang reason is emotional freedom. Kapag nagle-let go ka ng galit mo, wala kang iisipin. Yung emotions mo hindi ma-attach doon. Ito, alam ko, it sounds na madaling sabihin, pero hindi siya madaling gawin. Ganun talaga. But anything na mahirap gawin kapag nagawa nyo, may reward kayong makukuha. So kung meron kayong galit, let's say tinreat kayo na hindi maganda ng isang tao, niloko kayo or ginawa kayo na hindi maganda, para kayong binigyan niya ng bato. O yung bato na yon, kailangan mong dalhin kahit saan. Nakahiga ka na lang, natutulog ka na lang, hawak-hawak pa yung bato na yon, maiisip mo. Pag naisip mo siya, parang maiisip mo kung gaano kabigat yon, kung gaano kasakit yon. Pero once na nilet go mo yon, or hindi mo tinanggap yon, ginawan ka ng masama, ginawan ka ng hindi maganda, pero nilet go mo, mas magiging magaang yung emotions mo. Ikaw din yung hindi magsasuffer, ikaw din yung magiging masaya. Ako, ang experience ko dyan, napakadaming beses na nangyari sa akin na nilet go ko. And every time na nilet go ko yung isang sitwasyon, I can guarantee na mas magiging okay kayo. Kasi walang nag-grow na may daladalang resentment or pagkamuhi sa kahit na sinong tao. And then that's the number 2 reason kung bakit hindi kayo dapat magkaroon ng resentment or sama ng loob sa kahit na sinong tao. Dahil gusto nyo mag-grow. Ayan. Kung gusto nyo mag-improve, mag-grow, kailangan maging mapagpalampas kayo, mapagbigay kayo. Ayan. The more na maging mapagbigay kayo, the more na makakapag-focus kayo sa mga bagay na importante. Kaysa mas stuck sa'yo yung bato na binigay sa'yo or yung resentment na binigay sa'yo na mahihirapan kayong gumalaw. And sabi ko nga, alam ko na-share ko naman sa inyo na never ko na-meet yung biological parents ko, no? There was a time sa buhay ko na nung bata ako, parang kine-question ko rin yung sarili ko, bakit nila ako iniwan, bakit nila ako pinabayaan. Ito yung unang-unang resentment na nilet go ko. So noong time na naisip ko na siguro may reason sila or kung ano man yon, wala na akong galit sa kanila, wala akong samaan loob sa kanila. Doon nag-umpisang makapag-focus ako na ano ba yung gusto kong maging paglaki ko, ano ba yung pangarap ko sa buhay, ano ba yung gusto kong ma-achieve. Kasi hindi ko na iniisip na kasalanan ng magulang ko to kasi pinabayaan nila ako, iniwan nila ako dito, ganito, ganyan. Kapag biniblame mo yung isang tao, yun, magiging problema yun sa'yo. Hindi isang beses lang yun, isa pa lang yun, na nilet go ko yung resentment sa mga biological parents ko. Masasabi ko nag-improve yung buhay ko. Eh naniniwala ako na kapag yung mga tao may resentment, no? May resentment ka sa ibang tao. Let's say sa bahay nyo, hindi kayo okay, masama loob mo palagi, masama ka ng loob lagi sa tatay mo. Pag humarap ka na sa ibang tao or sa ibang tao sa paligid mo, nag-drive ka, kinat ka ng sasakyan, galit ka kaagad So parang feeling mo lahat na lang ng bagay, lahat na lang tao sa paligid mo, gusto ko rin saktan or gusto ko rin i-take advantage. So magiging defensive ka palagi, magiging lagi kang galit. The moment na ma-let go mo yun, syempre magbabago rin yung ano mo. Magiging masayain ka na, mas magiging okay yung buhay talaga. Pangatlo, health benefits. So kapag nilelet go mo yung mga bagay-bagay, hindi maaapektuhan yung ano mo, yung health mo. Bawa may sama ka ng loob sa isang tao, pero lagi mo siyang kasama. Yung katawan mo, parang darating yung time na talaga hindi mo siya gustong makasama physically, pero dahil wala kang choice, kasama mo siya, magkakaroon yun ng epekto sa katawan mo. Like magiging stress pa rin yung katawan mo. Hindi mo matatago sa katawan mo yun kapag may resentment ka, tapos ayaw mo na doon sa sitwasyon na yun, pero dahil wala kang choice, hindi ka maalis, hindi mo mabago yung sitwasyon mo, maapektuhan yung health mo. Sobrang maapektuhan yung health mo. Another reason is peace of mind, no? So magkakaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip. Kapag may resentment ka or may pagkamuhi ka, para kang lagi may bubulong-bulong sa'yo na masama naman to ganon to ganon. Parang laging nabulong sa isip mo. If malatutunan mong i-let go yon or mawala yon, I think mas magiging tahimik yung pag-iisip mo, mas magiging kalmado ka sa buhay mo. And again, pag kalmado ka sa buhay mo, mas magiging masaya ka, makakapag-desisyon ka ng ayos. Hindi ka may in trouble sa ibang bagay. So ako nung around 20s ako, no, parang marami ako resentments.
Marami akong sama ng loob sa mga tao. May mga taong nag-treat sa akin na hindi maganda. May taong nanloko sa akin ng around 100,000 na halaga ng pera. Lagi ko naiisip yun na dapat sisihin ko siya sa mga bagay na nangyayari sa akin. Which at the end of the day, hindi ko siya dapat sisihin dahil kasalanan ko yun, hinayaan ko siya na gawin sa akin yun. Like, nahayaan ko siyang gawin sa akin yun. So, ang iniisip ko na lang, kasalanan ko yun dahil hinayaan ko siyang gawin sa akin yun. If meron akong sama ng loob sa kanya dahil ginawa niya sa akin yun, niloko niya ako, ganyan-ganyan, ako rin yung magdadala nun eh. Parang pagpaplanuhan ko siya lagi na masama, pagpaplanuhan ko siya na hindi maganda. Pag may nagawa akong hindi maganda, ako pa rin yung magdadala nun eh. So kung gusto mo matahimik yung isip mo, kung gusto mo na mas maging maayos yung buhay mo, i-let go mo yung resentment na yun, magkakaroon ka ng tahimik na pag-iisip pagka ginawa mo yun. Kung tatanungin mo ako, minsan may mga ganun akong scenario sa buhay ko na, oo, nawalan ako ng 100,000 pero higit pa doon yung kaligayahan ko pag wala akong iniisip or wala akong worry na hindi naman ako yung ng abuso eh. And I hope yung mga taong abusado ng ganyan, for sure, hirap din sila sa buhay na dahil hindi sila magiging masaya kapag gano'n ang ginawa nila sa ibang tao. Siyempre, kapag wala kang resentment, isa pang dahilan dyan is mag-i-improve yung relasyon mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Mapa sa magulang mo, sa partner mo, sa mga kaibigan mo, or sa mga tao makakasalubong mo araw-araw. May mga araw na may makakasalubong kayong tao, bakit galit na galit tong taong to? Bakit konting bagay lang, galit na galit na kaagad? Paano kung yung makasalubong niyang tao galit din or may resentment din sa sarili ng buhay, may pinagdadaanan din. Diyan na mag-uumpisa yan, yung mag-aaway, masasakitan, and then eventually maglilid sa kung ano pa ang problema, di ba? Pero kung pagka wala kang resentment, may improve yung relasyon sa ibang tao. Kasi pagka may nakasalubong kang galit siya or masama yung loob niya, hindi mo tatanggapin Hindi mo na agad tatanggapin. Hayaan mo siya na lang yung may ganon, may resentment sa buhay. Itong resentment naman to, hindi lang sa bahay, hindi lang sa lahat overall. And dapat matututunan natin mag-let go. Kung ano man yung ginawang masama sa inyo sa tao, not religious na, hindi, although kung religious kayong tao, syempre, tinuturo din naman sa Bible na magbigay kayo, maging mapagbigay, maging mapagpatawad sa mga kaaway. Pero ito, sinasabi ko sa inyo yung reason kung bakit yung so kailangan gawin, not in a religious way, not in a religious reason, but to improve yung buhay nyo or para mas maging maganda pa yung mga desisyon na gagawin sa buhay nyo na maglilid pa sa mas magagandang pangyayari sa buhay nyo. And kapag nag-let go ka ng mga pagkagalit or resentment mo, pinopromote mo yung understanding, yung pagiging understanding. So the more na pinopromote mo yung pagiging understanding, mas maganda sa buhay mo. Hindi naman ibig sabihin na pinatawad mo siya, hindi mo iniisip na masama yung ginawa niya. Totoo naman na masama yung ginawa ng ibang tao, may mga masasamang tao gumagawa ng masamang bagay, hindi mo binabaliwala yun. It's just, yun yung mga bagay na makokontrol mo lang, yun yung gagawin mo. Merong mas magandang bagay kung iintindihin mo lang yung sitwasyon, kung susubukan mo intindihin, may mga mas bagay ka makikita, mas magiging maganda yung sayo, kung ano yung meron ka, kung ano yung nararamdaman mo, hindi yung tao na yun. And of course, ito yung pinakamaganda dito, no? Magiging mas fulfilling yung buhay mo pag nag-let go ka ng mga resentments mo. Be unbreakable kapag hindi ka kayang saktan or hindi ka kayang ma-offend ng kahit na sino or hindi mo kayang magkaroon ng sama ng loob ng kahit na sino. Regalo mo yan sa sarili mo kapag nagawa mo yan. Magiging fulfilling yung buhay mo, promise. Marami akong dapat ikasama ng loob. Sabi ko nga, from the day na pinanganak ako na never ko na-meet yung parents ko, never ko na-meet yung biological parents ko. Marami akong samahan loob doon. Even doon sa mga nag-alaga sa akin dati nung growing up, around before ako mag-teenager, marami akong times na gusto ko maglaya sa bahay. Ngayon naintindihan ko, wala akong galit sa kanila. Pero nung time na yun, gusto ko nang umalis ng bahay. Around, siguro mga ano lang ako noon, mga 9 years old, 10 years old, ayoko na, gusto ko nang maglayas. Ayoko na sila makasama. May sama ako ng loob sa kanila. Pero naintindihan ko na they're just trying na palakihin ako sa tamang way na alam nila. Kasi I grew up sa lugar na puro matatandang dalaga at binata. So yung ginagawa lang nila kung ano yung magagawa nila para sa akin, yun ang pagkakaintindi ko doon. And they're just trying their best na magawa sa akin. Hanggang ngayon, okay kami. Wala akong samaan loob sa kanila. I think wala din mas samaan loob sa akin dahil nagawa ko naman din yung magagawa ko para sa kanila. Kung gaano kalinaw kayong makikipag-usap sa nakaraan nyo, ganun magiging kalinaw yung magiging future nyo. Kung hindi mo kayang kausapin yung nakaraang sarili mo or meron kang samaan loob sa mga tao sa nakaraan mo,
hindi ka makakapunta basta-basta sa patutunguhan mo. Magiging struggle yun.